So the rain was upon the earth for 40 days and 40 nights. And the waters increased and raised up the ark. So sige na, saka ng tubig. Ang ark po karon nagsige na po lutaw. And it was lifted up off the ground. Nilutaw na sa ground. The waters prevailed exceedingly upon the earth. Nagpabilin ang tubig diha sa ibabaw sa yuta. And all the high mountains that were under the whole heaven were covered. Walay mountains nga wala makaber sa tubig. Full yun. So niingon ang Genesis raba nga ang tubig sa kinatas ang bukid. Halimbawa kaning bukira ana kataas. Ang tubig mulabaw diha og 15 cubit. Kanang 15 cubit is 6.8 meter. So ang tulo ka mga mananap nga nakasala sulod sa arka is dog, uwak, o ikatulo ang asawa ni ano man eh. Okay. Kuan man gud ni kanang si ang asawa ni Kamura kulang sa kuan ba? Dili kulang sa kuan pa lagon ba? Lagon asawa niya. Unya kay si Ogboy Pante. Tas gawas. Kita nila doon. Oh, dako luso ni Ogboy. Hindi. Buhi. Oh, mo nakatahagid ma. Dili man ang asawa ni Og. Wag-le, wa nay Pante. Mo to na lili si kuan. Man, dugay niyang tanutan okay. Dula naman yung una-una. Mo bangagan niya gamay. Nya dito niya taon-taon ang iyang kinatao ba? Unya dito po ni og pagbalutso ng iyang kinatao mo to, ana buntis ang asawa ni Cam dito sulod sa arka. So ang tulo nga nabuntis sulod sa arka, Iro, Uwak, og ang asawa ni Cam. All flesh that move upon the earth perish. Nawala. Ang nawala nga naa sa earth is ang tanang mananapla, ang tanang buhi lang nga butang nga naa sa tubig. Pero ang tanang nabuhi diha sa yuta. 1 foot below the ground ug above patay tanan. So there remain only Noah og tulo ka anak, tulo ka asawa og asawa ni Noah. So pila sila ka tawo na bilin? Si Noah kay asawa, na siya tulo ka anak, yang tulo ka asawa pod kada isa. So walura sila, ikasiyam niya si Og. Ikasiyam si Og na naa sulod sa arka. Okay? Niingon na Sanhedrin 108a, but the fish which were in the sea are not included. So the flood lasted a full solar year, 365 days. Sa tuig. Nilas. Gikan pagsugod hangtod pag-uga. 40 days ang iyang ulan and nights, pero pag unggang yung paghupa, isa ka tuig. Sa tuig. Isa siya ni uga. Mga binibini na to. So 365, 40 days and 40 days rain, followed by 150 days in which the water swelled and chan dipundo ba? Dipundo. Unya ni subside pud siya ni otro ni atras pud siya og so good 44 days 16 days atras siya. O 4 feet ra pud ang atras niya every 16 days. 4 feet. Mo to pag abot og 44 days, usa pa ni sangko ang tumoy sa bukid. Dito po ni butang. Ala bukid ana, diha nilibil ang after 44. So ayun na ang kahimtang sa una. So after 40 days, human sa 44 years, 44 days, pagsugod subside, give ablihan ni Noah kang arka. Nagbuhi siya graven. 40 days, wala ni balik. So 16 days later, the ark came to rest. Nitungtong sa bukid. Ana, ang bukid, nitungtong. Oh, of Mount Ararat. So now Noah, another 40 days and then opening the ark of the window. Pag after 40 days, iyang giablihan ang pultahan. Oh. He sent a raven, padalang. What? Undiyan, wala ni balik. Kaon naman sa matay sa tao.
So the Reuben probe and cooperative. Wala ni cooperate ang langgam ba? So a week later, humansa usa ka semana, he sent a dove. Pero nibalik ang dove kay may katagpahan. After a week again, nipadala na po siya. After 7 days, nibalik na anay dala nga dahon. Dahon sa olive tree. The dove came in him in the evening, and behold, in her mouth was an olive leaf. Dab gyapon na. Dove gyapon. Kaya nibalik man tong primero. Kaya wa may katugpahan. So after 7 weeks na po, 7 days na po, padala na po siya. Karon nibalik naman, pero nga may dalang kwan. Kung kasabot ka, nauga na, og sugod ang yuta. Kanang lapuko na lang ba? So when Noah dispatched the dove a third time, sa tulong higayon, kay kaduhang higayon to na ay dahon. Sa pagkakatulong higayon, ni-dispatch na po siya another langgam. Oh, a third time, 7 days later, it did not return to the ark. So, ano ni balik? Buot pasabot nga, mabuhi na ang langgam. So, on the first day of the first month, sa ika-307, after the rains began, 150 days kaya ang ulan. Nya after na po another 150 days, the water was completely drained. Nahubas na. And Noah removed the covering of the ark. Then, it took another 57 days. Wala pa sila mugawas na yun. For the surface of the earth to dry completely para ugag yun ang yuta. Ipalabay na po niya 57 days. So finally, on the 27th of the day of the second month came to the divine command. Moto nga, gipagawas na gyud nila ang tanang mga mananap. After sa gitawa of 27th day of the month of Ispan. Okay? So pag-ingon sa Torah, go out of the ark, you and your wife, your son and your son's wives with you. Ang problema, kaya ubang mga mananap di naman mugawas. Pagawason di man, mamalik man. Murag Israel ba? Sa imbis na sila tubangan sa yutang sa adina po din noon manulod. Kay ging naman dito pagsulod ninyo, mag-uma na mo. Naanad naman ko ng Israel na libre sila tanan dito sa gawa sa yutang saan? Libre tubig, libre pagkaon, libre security guard. Na sila'y mana, na sila'y buntog, na sila'y tubig. So, sa Willow Miriam, napagod sila security sa gabi eh. Pillar of fire, napagod security sa adlaw na clouds of glory. Moto nga, giganahan na ang Israel dito sa gawas o di na sila ganahan musulod. Kaya dito, wala sila ilaing maton magsigilag Torah study. Nya pag-abot nila sa yuta dito sa yutang saan kay magsugod naman sila tanom, so dili na sila makakonsentrate og Torah study. So mao po nahitabo dinhi sa arka. Imbis panggawas na ang mga mananap sila po dinon manggawas nga naman naanad na sila nga pakanon na lang dito sa sulod. Mugawas ka dito pero mabalik ra gihapon dito sa sulod. So paggawas nila dito pa sila gitugutan og marital relation. So every living thing that is with you, of all flesh, of fowl, animals, and of the creeping things that creep on the earth, bring out with you. Pero ang mananap, dili gustong muhawa. Why is it that giingon gyud stress out gyud ang bring out with you? Usa day ang mga mananap di na day mogawa sa ila. Nganong stress out man gyud ang naa magi with you? Pauban gyud niyo pagawas. Pauban gyud. Kinaday mga mananap sa una, murag na ganahan na dito sulod ba? Di na muna og kay libre man kaon. Murag Israel ba nga sa diha sila sa Kamingawan, sa diha nag-abong na sila sa Jericho, musulod na sila sa yuta sa Sad, alanganin na sila. Ngano man, dito wala sila kabalo kung say kinabuhi unya dito, wala si Moshe. So talag naara sila sa gawas, na si Moshe. So buhi si Moshe kung naa sila sa gawas kay di man sila musulod. Ang saad patyon ang saad is di mo si di makasulod kay mamatay man siya. Oh. So dito sa gawas sa gawas sa Kanaan makatuon sila tarong tura. Ngano man, tungod di mo sila kailangan manginabuhi kay na buntag naa man sila mana. Naa man sila libre nga buntog. Di naa pa gid sila libre nga mineral water.
So sila itong istorya, hayahay kayo ilang kinabuhi. Pagawas, naanad na sila yung ato nga kinabuhi. So yung ani po ang mga mananap sa sulod sa arka, o testing ra gud kulong ug manok isa ka tuig, aplihe, di ba? Di na halos magawas. Pero makagawas po, mura po nakabuhi kabayo, siglok-sulokso. So yung ana ang kinabuhi dito sa sulod sa arka. So and they shall swarm upon the earth, and they shall be fruitful and multiply upon the earth. Og sila mabuhi diha sa yuta, og sila mudaghan diha sa yuta. Tell them that they should come out. Means, if they do not wish to come out, you take them out. Talagid sila. Dili pwedeng dili dalhon. Kaya ano kisa naman ay mapakaon sila dito. Kanigawas naman ang nag-alima. So, and they swarm upon the earth, and they shall be fruitful and multiply upon the earth. But not in the ark. This tells us that even the animals and the fowl were prohibited from eating. So, kini nga verse nagsulti nga bisan pag ang mga mananap sa una dito sa sulod sa arka is gikitaan sila sa pagpakilawas. Moto nakita nato nga dunay tulo ka utang nakasala. Una iro, ikaduha raven, ikatulo si asawa ni Cam. Pero sa ubang sources nagingon po dito nga iro, raven ug baboy. So Noah built an altar. So naog na sila. Nagbuhat siya karon og altar. So the location of the altar nga diin si Mose as Noah naghalad is very exactly defined and never to be changed. Maura daw tong lugar diin si David og si Solomon nagbuhat og altar kana diha karon sa Jerusalem. Sa ato pagikan sa Mount Ararat, dibaktas pa sila paingon sa Jerusalem para lang maghalad. Sa Turkey, di ay pinaka-Ararat. Turkey daw? Kisa na East Turkey. East Turkey, kisa kayo nun? Wala, Google lang ko. Okay, salamat. Turkey, So sa ato Turkey. pa, kung Turkey na, Middle East Doon na. ra. Doon ra na. Doon ra sa Israel. Ato nga tarik to eh. Kakalot, dahil tagbulaman. Pamatay kwarta. So kung nasa East Turkey, nga niro, doon ra daw na dito, ato siguro siya. Doon na. So, nabaktas nila paingon sa Jerusalem. Kaya ang exact location nga diin si Mose as si Noah naghalad is the same location kung diin si David o si Solomon naghalad. Kala. O ang ilang lugar nga gihalaran, mao na ang templo karon. Timpo karon. Mana? Mao na ang gitawag the threshing floor of Arabna. Usa na ka portion sa temple kuan area nga naa diha ang gitawag og halaran. Gitawag man nila Arabna. Very place where Abraham built an altar and bound Isaac upon it. Mao po ni ang lugar diin gihalad ni Isaac si Abraham. At gihalad ni Abraham si Isa. Isaac. Mao po ning lugar ang gihalaran ni Cain ug ni Abel. Mo gyapon. Yes. So mao ni gikan to taon tong maayo si Abel ug si Cain naghalad silang duha on that place. Mo gyapon. Then pag abot ni Noah dito po siya naghalad. Pag abot ni Abraham So gyapon. kag Isaac gihalad niya dito ra pud nga lugar. Pag abot sa Israel dito sila naghalad. Mao po tong gitukuran ng templo. So mao na karon ang naa sa Jerusalem ang templo. And brought offerings of every pure beast. So nagdala siya halad sa tanang mga pure beast katong unclean o katong clean, and of every pure bird. Kay kung halaran nila tong gitawag og unclean, isa ra man to ka paris. Albo baboy, kuhaan nila halad isa, sabay kuhaan nila laki. Wala imo upa sabay. Di na mo daghan. Isa ra gud ka paris. Mao tuyo nganong pito ka pares ang gipasulod sa Sumuat mga clean animals. 7 pairs to offer a sacrifice from them. So mo to rason nganong isa lang kaparisan sa unclean o pito kaparisan sa clean. So Hashem's smell na iyang na nasimutan ang kahumot, sweet sabor. And Hashem said in his heart, nung siya kasing-kasing, I will no longer curse the earth because of man. Di na nako tungluhon ang kalibutan tungod sa tao. For the imagination of man's heart, kay ang giuna sa tao is evil. From his youth, gikan siyang pagkabatanon,
and I will no longer smite all living things as I have done. So, ang hinungdan, sinugdanan nga nung nakasada nga Hashem nga dili na yung lunupon is ang pagsimot niya sa halal. So, never again nagsaad ang Hashem. Hashem shall be the pattern of the nature be so disrupted. For as long as the earth remains, samtang ang yuta, ang kalibutan magpabilin, seed time and harvest, cold and heat, summer and winter, and day and night shall not cease. So, diha pa panahon na nausab ang dagan sa season. But prior to the mabul, ang season is wala changes. Wala usab. Mo winter siya, dili kayo mo ice. Mo summer siya, dili kayo siya init. Mo perminti lang ang kuan ba niya, ang init lang, ngani lang. Kilong-kilong lang perminti. Hashem then blessed Noah and his sons that they be fruitful. So yung ipanalangin ng anak ni Noah. Be fruitful and multiply. And fill the earth, punan ninyong kalibutan, and issue the number of instruction regarding the new world that they are to build. So niingon ang komentary sa Tanakh na gikan sa Chumash, according to its simple meaning, the first was a blessing and this is a commandment. So actually, ang kanang gitawag be fruitful and multiply, at first this is a blessing to the sons of Noah. And later on it becomes a commandment. So sa Midrashic interpretation po, niingon po dito, to compare one who does not engage in propagation is to one who sheds blood. Atong panahon na, ang bisan kinsa nga walay anak, na dili makatabang sa pagpadaghan sa tao sa kalibutan, isama ra nga nagpatay. Atong panahon na. E naaman sila sa proseso sa kanang gitawag o pagpadaghan. Apan sa diha nga nadawat na ni Moshe ang tura dito sa bukid sa Sinai, ang balaod sa kanang gitawag go into the world and multiply cease. Wala. Na siya na suspend. Na suspend na siya. So, from Tan Buber Noach 17, Noach was afraid to engage in propagation. Dili siya gusto ka na mo, kuwante, mo apilog padaghan gani. Alanganin siya. Tungod kay, hadlok manggod siya nga, basig mo daghan ang tao, basig mo balik ba? Mahimo lang yung pudautan niya, lulong mo balik. Hadlok siya. But, Hashem promised him never to destroy the world again. And so he did. Motong, okay, magdaghan. He ultimately said to him, behold, I agree to make a confirmation and a strengthening of a covenant for my promise, and I will give you a sign na mauna ang gitawag ko. So, ang tao, anang panahon na sa dehuman sila na naog sa arka, they are given dominion over all life forms. Gitagaan sila katungod sa tanang mga butang mananap dinhi sa kalibutan, and the fear of him is instilled in all animal. So, ang kahadlok sa tao, gibutang niya diha sa una-una sa tanang mananap. Mo nakita kang bitin, ang bitin, dagan yun na guna. Dili gina mamaakrit, so dagan sana siya guna. Maipit na siya, matumba ni mo, sa kanang siya mamaakrit. Man is given dominion over all life forms, and the fear of him is instilled in all animal. Pangutana, nganong gibutangan man o kahadlok ang mananap? Tungod gud atong unang panahon, ang mananap dili mahadlok sa tao, pero mahadlok kang according to the Agada Shabbat 151b, if an infant even 1 day old is alive, there is no need to guard him from mice. Halimbawa, na kay anak, nanganak ka niya, 1 day old pa siya, ibutang ni mo diha. Dili daw ka mahadlok, nga tanggon na siya iring, di ka mahadlok, nga paako na siya ilaga. Tungod kay atong panahon na, ang tanang mananap, mahadlok na og. Guard him. But if Og, the king of Bashan, is dead, but once the king of Bashan is dead, he must be guarded from mice. So, gikan sa panahon nga namatay na si Og, diha pa gipagwardyahan ang anak. Kaya ang mananap, wala na ikahadlok. Dili na mahadlok.
So, tao mo lang, iyag yung paako ng tao. Ano man, wala naman siya kahadlok. Kang Og, kay wala, patay naman si Og. Kasi may relasyon ni Og, so wala na. Buto pa sa siguro pa ni si Og ang ginakaon ani mga mananap. Hadlok man siya ang mga mananap. Mo na sa buhi pa si Og, dili sila bisa pa ibutang ni mga bata diha, imo biyaan day pila ka oras. Dili na mahilabtag mananap tungod kay ang tanang mananap mahadlok ang Og. Pero sa panahon nga kuan si Og, patay na, kinahanglan bantayan na gid ang bata. Eh, paakon gid na sa mais, paakon na sa mga ilaga. So niingon ang tura sa Genesis 9:10, and with every living creature that is with you, ug ang tanang buhi nga naa nimo among the fowl, diha sa mga langgam, among the cattle, among all beasts of the earth with you, of all those who came out of the ark, of all the living creatures of the earth. Pag ingon og among all the beasts of the earth with you, ang gi-refer ani niya is the ones with walk with people. Kaya na to ha. And with every living creature that is with you. Sa to pa kaning among all beasts that is with you, ang buot pasabot anin niya is katunay mga beasts nga naa nagkuyog-kuyog nimo. Kaya mo uban og tao ba? Unsa man ang mananap mo uban og tao? Iro, ring. So mauni sila ang kanang gitawag of all beasts that is of the earth that is with you. Pag ingon po of all those who came out of the ark, to include abominable creature, apil atong mga creeping animals. Katong dili mo kuyog og tao. Pag ingon og living creatures of the earth, it include demons, which are not included in every living creature that is with you. For they do not walk with human beings. So, sa daw ang nature sa human being? They do not walk with humans. Kahinumdum mo atong istorya na ko sa unang mabasa nato sa Babylon, sa Every Man's Talmud, nga sa panahon sa kagabihon, nga once gani maglakaw ka, isa lang ka, dunay demons nga magkuyog sa imo isa. Parisan jud kaniya isa. So, kung tulo mo, parisan kaniya isa. Kung 5 mo, parisan mo niya og isa. Kung 7 mo, parisan mo niya isa. Di ako makauli ka pagbalay. Sa atong pa, kung 2 mo, walay mo kuyog nimo. Mao na giingon diri nga to include the demons which are not included in the every living creature that is with you, for they do not walk with human beings. Beings, plural. So kung kulang og isa, kinahanglan na siya pares. Kung 1, kinahanglan mangita igog ikaduha magbaklas nimo. Mao gani nga kanang sa kagabihon, naapot sa kanang gitaw Every Man's Talmud, giingon dito nga kung maglakaw ka og gabi, ikaw ra isa, naa gani kay masugatan nga tao bisan pag dili kailan ni bisan pag kailan nimo, basta dili mo tingog nimo, ayaw gyud pagpangayo og pangatawran. Kay possibly demons na siya. Lukay. Labi na kung makita nimo nga ang tao muagi og gambling sa kalsada. Kaya ang demons dili na muagi sentro sa kalsada. Magpadaplin na sila. So kung ikaw lang isa, dapat muagi yung ka og sentro sa kalsada. Then ang tanang demons na ana sa kilid. Mao gani during na yung mga bagyo, na yung mga kuan, ayaw gyud agi sa kilid kay posible madisgrasya kaniha. Tungod sa demons o mga spirits nga naa sa kilid nagagi. So dapat naagi kas ko nga. Ang kontra nimo diha mga sakyanan, mga kuan, bantay pud ka. Okay. Mao na yung mga bantayanan. So dapat kung maglakaw gabi Kuyog. ayaw glakaw ikaw ra isa. Kay basin ma-ghost kuan kada, ghost sa to, wedding. Pero unsa na siyang oras nag-ano ba ka ng nana? Gikan pagsalop sa adlaw, ila na ng oras. Ilan ang oras Antod alas 3. Ila ng oras. dito? Nakatulog sila. Ito ay sa nasa. Ano? Wala man naglakaw man ka ay Naglakaw ka sa gawas balay ba? fresh. Lakaw ka dai, ikaw ra isa. Nya, wala pa jud kay suga, ikaw ra isa. Delikado ka diha. Dili man ingon tanang panahon na ay kuyog, pero naon mo na posible nga naay. Kainumdum ko ba sa kainumdum ba kaday dito sa Kalukap? Ito mga taga kuan, Oh, ganun ko. mga taga New Dapitan diha nga naminaw. Wala ko naminaw mo karon.
Kay naka-experience mi sa una, diha pa mi sa tabok sa suba sa kalukap nagpuyo. Tunay duha ka buklubi. Nga mga oras na to, mga alas 7 sa gabi nga na ako pamilya, may suga dito kay lang parilya naman. Nagsige ko practice sa akong mga anak ug tuon, sige kog patuon sa ilaha. Niagi nang amo silingan. Ang silingan namo dito nga igsuon ni manang Alda si Lamundo ba? Oh, si Mila, asa to? Mila. Oh, si Mila ug si Mundo kauban siyang mga anak. Ang tan-aw namo unom sila. Gikan dito sa ibabaw sa lasang paingon dito sa Pigingan Sentro sa Kaluka panaog sila paingon sa pa. Tanaw unom. Pero ang lima kaila ko kay kaila man ko sa ilaha. Pero ang isa nga kauban nila wala may kaila. Kaya dili naman ako nakakita hasta man Jima kita man. Naikauban. Oh, naman siya kauban pero wala ko kaila kinsa. Mo to pagkabuntag ni tabok si Mundo ni atong bala ni hapit na ngayon kalayo kay dagko to sigarilyo. Siya nga, bay. Nalag mo kauban gabi ni anak ko sa iya ha. Siya nga, wala man kami naman to. Niingan lang niya, 5. Uno man to kabuk bay na kay kauban isa gabi nga o Mikaela na Jima ay. Wala, di mo sila kabalo. Silang ikuyugan, di sila kabalo. Pero ang magtanaw na sa layo, makita nila. Kita niya. Uy! Ano kayo si Kuya? Tara! Ano may nakita? Yun. So, yan na, sabot na mo. Iyan to. Nga, bisan pag-upat mo, 5 mo kabuok, dili maayo, kaya na Paris yun. So, mo, diha, siguro nakuha ng picture gani. Tama ka Nga, na. dili, tulo. Ah! Nga, naay isa mo apil. Kaya nung mo ng mga panultiyon sa gawas. Nga, dili magpa-picture nga tulo. Diha na siya. Kanang kulang. Kung 5 na isa. Na isa. 7 na isa. So, dapat 2, 4, 6, 8, 10. Ano, yun. Ano yun? Okay, he is allowed to kill. Katong tanang ni gawas dito silang 8. O ang ilang kaliwat, they are allowed to kill animals for food. Kanus alam daw mahimong allow nga mo patay kung mananap for food. Adam was given to license to eat only plants. Kaya sa panahon ni Adam, they are only allowed to eat plants and they are not allowed to eat animal while the animal is alive. So therefore, makita nato sa divine code nga you can eat even in the time of Adam, you can eat animal. Pero katong patay daan. Patay na sa Macau. Oh, makaon nimo. Kisa mo patay ana makita mo ng dalan nga patay na. So sa divine code, giingon dito nga ang giingon dili ka magpatay, dili ka magakaon samtang ang mananap uwi pa. So sa panahon ni Adam, pwede ra unta mukaon ang matawag mananap or base naa na gyud ni kaon kaya ang unang ni kaon si Nimrod man. Pero ang panahon ni Nimrod is after naman sa flood. Manas plan. Oh yes, ang unang nigamit sa balaod nga pwede nakamukaon sa mananap is si Nimrod. Si Hashem nagbuhat og pakigsaad. Naingon ang Hashem spoke to Noah. O si Hashem isulti kang Noah unto his sons with him nga nag-ingon, behold, I will establish my covenant with you and with your seed after you and with every living creature is with you. Magbuhat na siya pakigsaad sa tanang naakauban ni Noah. Okay. Kung na daw tabi kini pag-ingon, and spoke Hashem to Noah and to his sons. Kinsa man ang iyang sons? Sons, but pasabot daghan. Kinsa man na? Kinsa anak ni Noah? Tapos nito na ako sa una. Ganihara taghisgot og mga tao, amo kay numdum. Gani. Si Shem, Sim. Japet, Japit and Ham. o si Cam. Kinsa may kamaguangan sila ha? Si Ham. Yapit. Dili man si Sim ang ABC kamubuangan. na. Kay hatag kong verse. Genesis 9:18. Naingon, and the sons of Noah who came out of the ark were Shem, Ham, Hapit. Ham was the father of Canaan. Kaya kisay kamagwangan. Si Sim di ang kamubuangan. Diba kang mahuran na itong kuan ba? Oo! Kumahuran ba ito? Diba ka Okay, basahan ko balik ka. And the sons of Noah who came out of the ark were Shem, Ham, and Hapit.
Pangutana, kinsay ka magwangan? Ang panganay isisimli. Gawas na sa arka. Hindi mo siya panganay. He was the leader. He was the... Kay basa na pong laing verse. Genesis 10:21. Ingon. And to Shem were also born. O si Shem na tao. He was the father of all the people of the other side, the brother of Japheth the elder. Di magulang si Japheth. Kinsay magulang ni Shem? Si Japheth. Sa topan, Japheth, Shem og Buntong galamit, ha? Dili, nahimo ng panganay si Shem dito na sa paggawas ng sa arka. Okay. Usaon na to pag-prove nga si Kamaoy kamanghuran. Naingon ang Genesis 9:24, and Noach awoke, o si Noach mibangon from his wine, ika sa pagkahubog. And he knew what his small son had done to him. O iyang hibalaan kung unsay gibuhat niya sa iyang anak nga gamay. Bayot man to. Kisa may nagbuhat sa iyang diliingon. Si Cam. Unsay tawag niya? Gamay nga anak. Gamay nga na. Sumanghot. So manghot niya. So gikan kang hapit, Shem, Shem o Noah. Pero nga nung ang Genesis 9:18, ingon man, Shem, Ham, and Hapit. tungod sa paggawas gikan sa arka na. Kaya sila nagtuon sa tura dito tungod sa arka. Ang paggawas yan. Ang pagkauna ni Shem is gibase na siya tungod kay mas dako ang greatness ni Shem. Shem. Because Shem studied the Torah. So Hashem said, this is the sign of the covenant which I make between me and you and every living creature that is with you. I have set my rainbow. Sa ibutang, rainbow in the cloud, and it shall be a sign for a covenant between me and the earth. Kinsay ang kasaad? Okay. It shall come to pass when I bring a cloud over the earth, the rainbow shall be in the cloud. Sa maning giingon Drake, when I cause a cloud to come. Kaning I shall come to pass when I bring a cloud over the earth. Kung sa may pasabot ani niya. But pasabot ani niya, when it comes to my mind to bring darkness and destruction to the world. Sa panahon kuno nga masuko ang Hashem, mao ni panahon nga mugawas kuno ang cloud kanang dagom. Suko ang Hashem. Nganong daguman? Because Hashem wanted to distract the earth. So kada suko Yes, Shem. ni Hashem, sunod yun na. Mudagom yun na. Kaya nga naman gusto niya lunok ng yuta. Kung sa may naa sa dagom, kung sa may sunod na kalayo o ulan? Ulan. So gusto niya i-distract na put ang kalibutan ulan. So the nature will, ang kinaiyahan, mupagawas sa iyang sinanan. Mugawas ang rainbow. Sa Shem, ang kalibutan, nakiksaad ka, ayaw luno pag-otro. Mulunok ka na sa So, mao na, nga every time nga makakita ka rainbow, moingon dayo, rin na sa rainbow. Ayaw, sige, katawa diha. O sa ito yung punta na, Jinemi? Ano pag wala na yung bukid, wala na yung rainbow. Sa may gaingon. Dili, nasundan naman, me. Uy, dili, nakakita ka na yung rainbow dyan na. Uy, tagakuhan. Tama nga ni, rainbow na ibabaw Marco Polo. Rade, ay. Oy! Ano, rainbow, yan nasa ubos ang Marco Polo. Marco Polo Hotel. Buto sabot na ay nagbuhat mali diha. Ya, na nagbuhat mali diha. Kadistra ko ang Hashem mo to nigawas ang rainbow tungod diha. ang mga building tagas kayo, makita ni mo rainbow na nagana. So na ay distraction dia. Distract na ay nagbuhat mali. O niya, diha gusto ang Hashem mo hapak. Suko siya na ay cloud ni gawas mo to ang rainbow. Mupakita sa ilanan. Sa Hashem. Remember your promise. Mo na kakita ka rainbow ayog sige katawa. Kay buot pasabutan ang Hashem na suko. Nakatawaan ni mong Hashem masuko na. Katawa. Mo na mo utter kag blessings. Kuno yung building mo po makita ni mo na naay mo nagana. Nasa puno. So I will look upon it that I may remember the everlasting covenant between Hashem and every living creature of all flesh. Kung sa diha makita niya ang rainbow, tanaw niya, oy, naamday ko saan. Kasi ko, pakun kunin mo pa, sige na lang. Ana na lang ang Hashem.
Sige lang. Di ba, Jenny? So, sa diha nga nanaog na, ang mga tao, sugod naghalad. Di pag sumaghalad, Noah began to be a man of the earth. Siya na ang tao diha sa kalibutan, kauban siyang pamilya. And he planted a vineyard. Muna na. So, tanom na siya ro vineyard. Saan ang vineyard? Grapes. Grapes. Ganong grapes? Ganong grapes man yung gitanong? Ganong di man santol? Grapes yung tanong. O gani, ganong grapes magi iyang unahon. Ug santol di ay. Yabas baron. Eh, paano muna ginahimong pino para sa mga Hudyo. Mas lami ang grapes. Oh. Tanaw na to ang midras ron sa isulti. So, unahon na to ron ha. Noah began to be a man of the earth and he planted a vineyard. So, samtang si Noah daw nagtanong, ni tungha kuno ron si Satan. Ingon. Di dool. Oh. And stood before him and said to him, nag-ingon kanya, what are you planting? Sa mga gitanong nimo? Ingon siya nga, vineyard, grapes snake. Kanya, usa may batasan anang grapes. Ingon ba dahil siya nga, ang iyahang bunga ani tamis. Kung basa siya, kanang, kuan siya, buhi siya, tamis, mudray siya, tamis gihapon. Kunya, ginahimo ni siyang bino, lami po niyang bino. Nga, kung inon nimo ni, makadala ni siya ka nagkalipay diha sa kasing-kasing. Malipay ka, basta inon nimo ni bino ani. Sa ingon si Satan nga, ganahan ka nga, mutabang ko sa imong tanong. Ganahan ka, no? Siya nga, tabang lang. So, sa may gibuhat ni Satan, dala siya glam. Ihaw siya glam. Niya, das ilalom ang kuan, ang vine. Nang upang turok. Wala pa. Kanang wala aliso pa ba? Mapay pag pugas. Ihaw siya kanang kuan. Lisingan niya. Murag alay niya ba? Alayan niya og kanang gitawag og sheep. Lamp. Pagkahuman, kuha na po siya mangki. Alay po siya. Pagkahuman ng alay mangki, kuha na po siya katong kuan. Layon. Isog na kayo. Layon. Ihaw po niya. Pagkahuman, kuha na po siya baboy. Pagkahuman, ang dugo ato niya, gisalod niya tanan, iyang gibisbis sa tanan nga mga bain. Tanong. Maghuman niya gibisbis sa bain, itubo, ako na. So, muna makainom karon sa bino. Sa first cup lang niya, Butan pa kayo. murag di ka buwak baso. Hindi, okay. Butan man kayo. Grapes na katulong. Puro malagi kayo si yung no. Shot asad, shot. Shot asad ko. Isog na Lain kayo. ng tagay. Isog na kayo. Di man gagmay. Tinuba man. Di. Blub. Duhang Isog. baso. Isog na. Sayaw na. Basta makainog duha ka tagay daw. Anong sayaw na? Yung goy man. Katulong. Sa may batasan sa ay. Ano, sayaw na. Tagay na po tagay pre. Katulo. Leon. Isog na kayo. Di na maulaw. English choice na yan. Di na usturog Bisaya. English speaking na. Bagay. Politics pa dyan ako. Politics ang tima. Usahay, mahimo pang sumsuman ng Bible. Di. Ikaupat nga bino. Tuglog. Yaka na. Suka na. Baboy. Higaan ng suka. So, ang Midras Tankuma naghatag og warning nga kung mag-inom gyud dapat is kanang for the glory of Hashem. Ora. May kami. Ang tanang klaseng inom daw nga dili for the sake of Hashem is dili na siya. So tanang tagay-tagay diha sa gawas. Paminaw mga FB. Kasama ning naa sa Sambuanga. Dala ta mag-isut ngalan. Di na. Para kapati. Kaning mga naa sa kuan ubang lugar nga kusog kay mag-inom. Dabaw. Taga Cagayan, Taga Labason. Labason, Ayan. taga Cebu. Oh. Miss Or. Okay.
taga Sa Miss Bohol. Oriental. Ay, taga Bohol. Walay Bohol. Puro na babae na nasa Bohol. Bukas. So, ingat-ingat ta sa inom. Kung mag-inom ta, dapat for the glory of Hashem. For the glory. Dili. For the glory. Dili ka nang inom nga gara-gara. And inom nga gara-gara, sangpot yun na siya sa away. Dagang istorya mo. Sangpot sa istoryang dili mao. Eh katulong inom ni mo, wala na. Sa kung saan na istorya na, di na mahadlok. Isgot na nag mga mali sa una. Isgot na nag mga pagbahay. Ngita na nag-away. Isog naman. Leon god ang lihi ana. Yun. Leon ang gilihin ni Satanas ana. Isog na kayo, mura na, pero wala ka inom, di ba? Murag piso nga. Tan kayo. Halos di mo tingog sa kahilumon. Nagtusikon dagat. Kainom na gani. So sa dihang nakainom siya, he made himself profane, for he should have first engaged in planting something different. So si Noach, sa pagtanom pa lang niya, gihimo niyang kaulawan ng iyang pagpulungan sa pagtanom pa lang niya. Ano man, nganong vineyard bagit ang iyang tanong? Nga kabalo manggid siya sa vineyard. Tungod kay ang iyang tanaw gud, importante kay bino. Sa tao gud importante magud ang bino kay sign magud na siya sa kalipay. So instead of bino, nganong dili man katong ubang mga kahoy ang iyang tanong. Og nagtanom na lang dahil siya biyabas. Eh, mangga. Mangga. Paulahin niya ang Grips. grapes. Hindi una mo. Oh. Noach began. This can be understood as he made himself profane, for he should have first engaged in planting something different. Lahi ang iyang kuan. So ang una-una ni Noach, parehara po kita. Mura. Baro Buta ko ganihan anong vineyard kay mainom. Apa ko si Roy pa dito Noach sa una, vineyard po niyang itanom. O bisan kinsa? Sa ikaw diyan, di ba diyan? Ubos ko nito. Ubas kay mahal. Pumunta na ang midrash nga nung vine ang iyang gitanom. He should not have planted a vineyard from which wine is produced, but other trees dapat. Kung dili dito, dili po na naman. Dili unta ang niya na mahitabo. Ilan. So ningon ang midrashem sa page 104. Noach rejoiced when he noticed that his vine was growing. Nalipay na siya na nagtubo. With unnatural speed, paspas kuno kaayo tubo. It blossomed, ripened, Pagkahapon. and bore fruit on the same day. Pagkahapon nag-harvest. He had planted it. Noach harvested the grapes and tasted their wine. Ilawan. Huwag siya kauli. Mato ng bug. No? So, unsa may resulta niya sa pagkahubak? Hubog. He drank the wine and was drunk and was uncovered within his tent. Hubo, naghubo na siya. Ano? Hubog naman kayo. Wala may buhok. So, resulta, naghubo. Ham, the father of Canaan, saw the nakedness of his father and told his two brothers nakedness. So, ang giingon dire, saw the nakedness of his father. So, niingon ang Sanhedrin 78a nga sages say Canaan saw and told his father, therefore he was mentioned regarding the matter and he was cursed. Natunglo si Tunglo siya. Ham, kay si Ham mao man ang ginikanan sa Canaan. Na. Nya ang Canaan mao na ginikanan sa Palestine. So his father nakedness, ningon sa Sanhedrin, no? Some say that the castrated, gikapon. Gikapon po daw si Noach ni Cam. Kay basin ko ang rason ni ang rason ni Cam nganong gikapon niya kay basin og bahinon ang kalibutan, upat na sila magbahin. Tulo ra gud sila. Oh, Cam, Hapit, ug si Sem. So kung bahinon nila kalibutan, dagko kay sila bahin. Unya kung mubuhat paglain si Noy. Noach, then daghan na sila kabahin, mo gamay lang share. So para dili sila mudaghan, gikapon niya si Noach. Ang ubang sources pod nag-ingon nga si Noach is gisudumize ni Ham. Sa ato pa yang gilaptan. Gilaptan niya. So duha ka rason nganong unsa resulta sa gibuhat ni Cam.
siya Nya sa pagtawag niya kang Japet og sim. Shem, pag duol niya wala sila mutanaw kundi ni atras sila nga nagduol. Nagdalag ko. Kung nagdalaw ka ng panapton, variable, unya ilang giana. So wala kay sila nakakita sa Ilang amahan. ilang amahan nga kubo. So ang tanang tunglo nadto kang Kita yung hilap tabi. Kam. Siya. Sino ak? Ang si Kam mo inihilabot sa iyang papa. Duha ang giingon sa mga sages, ang isa nag-ingon nga kapon daw niya iyang papa ni Ham. Kay basin magkaroon siya ikaupat nga anak sa panahon nga bahinon na nila ang tibuok kalibutan, upat sila magbahin kay tulo man sila. Upat daw sila magbahin sa gamay ilang bahin. Kutog ikapon niya para tulo daw sila magbahin. Ang ikadahang sulti sa sages nga gilabtan gid daw Ilabtan siya. ni Kam sino ak binayot ba? Mo na natunglo ang si Kam. So ang iyang kaliwat nga kanaan natunglo. Mo tong gitunglo nila nga ang kanaan is forever na siya nga mahimong slave ni siya.